Ang Nirvana ang isa sa mga pinakama-impluwensyang banda sa kasaysayan. Ang pagsikat nila ang naging dahilan ng napakalaking pagbabago sa hugis ng musika noong 90s sa pagsabog sa mainstream ng kanta nilang Smells Like Teen Spirit. Ay nagsimula ng pagharian ng mga grunge bands ang mundo ng rock music. Kung music lover ka na noon, hindi mo aakalaing maaapektuhan nila ang napakasikat at napakalaki noong mga banda tulad ng Guns N' Roses, Bon Jovi, at iba pang mga itinuturing na hair metal bands na talaga namang namamayagpag pa noong araw ang kasikatan. Nakakapanghinayang pa mga idol dahil kalalabas lang din noon ng mga tulad ng White Lion o Firehouse, na agad nga ay naglaho ang kanilang katanyagan nang mas yakapin na ng mga kabataan noon ang mga tugtugang grunge o alternative na mayagpag noon ang iba pang mga kanta ng Nirvana tulad ng Come As You Are, All Apologies, Lithium, In Bloom, About a Girl, at marami pang iba na sobrang ibang-iba ang tunog sa mga rock music na kinagisnan natin. Nawala na ang mga guitar solos at mga power ballads. Paano nga ba nabuo ang bandang Nirvana? Paano nilang nagawang wasakin ang karera ng napakaraming sikat o nagsisimula pa lang ng mga banda noong araw? Gaanong katotoo na bago pumanaw si Kurt Cobain ay nasira na nito ang Nirvana ng dahil sa pera? Saan nga ba napunta o sinong nakinabang sa kanyang naiwang yaman? Gaano nga bang kalaki ang ari-arian na kanyang naiwan? Tapusin mo itong video para malaman mo ang buong istorya ng banda. Alamin natin kung saan nanggagaling ang nakaka-depress na mga lyrics ng mga kanta ng Nirvana. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang videong ito dahil sobrang laking tulungan yan sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to another video. Simulan natin ang kwento sa masayahin at maalalahaning bata na si Kurt Cobain na ipinanganak sa Washington noong February 20, 1967. 9 taong gulang lang ito noong maghiwalay ang kanyang mga magulang na nakaapekto ng sobra sa kanyang personalidad. Gusto na lang lagi nitong mapag-isa. Sabayan pa na sa murang edad ay nakakakita na siya ng karahasan na umabot pa nga sa punto na nasaksihan nito na ma-injured ang ina sa pambubugbog ng bago nitong asawa. Kaya unti-unti ay nababago na rin ang ugali nito. Nag-umpisa na itong mambuli at naranasan din naman itong mabuli sa school. Lagi itong tinatawag na bakla na sa totoo lamang ay kinasiya pa niya dahil sa ganoong paraan umano ay nilalayuan siya ng kusa ng iba. Piling-pili lang ang kaibigan nito tulad na lang ng kaibigan nitong si Robert na noong pumasyal nga ito sa kanilang bahay ay napansin ni Kurt Cobain ang napakalakas na patunog sa itaas ng bahay ng mga ito na ayon naman kay Robert ay kuya niya yon na si Chris Novoselic na sobrang hilig nga umano nito sa punk rock. Pinagkatapusan ay kinaibigan din ito ni Kurt Cobain dahil parehas sila ng hilig na musika, lalo na at nakikita din sila sa practice place ng banda sa lugar nila na Melvins. Nagkasundo agad ang dalawa at nagsimulang tumugtog sa itaas ng kwarto ng salon na pagmamayari ng nanay ni Chris Novoselic. Pero ang problema sa sobrang hilig sa musika ay napabayaan ni Kurt Cobain ang kanyang pag-aaral. Katunayan ay tumigil ito sa pag-aaral kahit na 2 linggo na lang ay magagraduation na dahil ayon dito ay alam niya umano na hindi naman siya kasama sa gagraduate. Kaya pag uwi nito sa bahay ay pinapili ito ng ina na maghanap ng trabaho o lumayas na lang sa kanilang pamamahay na hindi naman gaanong sineryoso ni Kurt Cobain. Pero makalipas nga lang ang 1 linggo ay nakita na lang nito ang kanyang mga gamit sa labas ng pinto ng kanilang bahay. Kaya nagpalaboy-laboy noon si Kurt at naranasang matulog kung saan-saan kahit nga sa tabi ng kalsada o ilalim ng tulay. Natuto itong gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya na nararanasan na nga nitong maaresto ng mga pulisya. Kung baga sa isang bagay lang nagsiseryoso noon si Kurt Cobain sa musika. Kahit nga nagpalaboy-laboy ito ay hindi nito nakakalimutan ang direksyon na gusto niyang tahakin. Hindi ito napagod na pagyamanin ang kanyang kakayahan sa pagigitara na unti-unti nga ay nahasa din ito ang kanyang talento sa pagsusulat ng mga kanta. Pagkalipas ng ilang taon ay naisipan ni Kurt Cobain na yayain si Chris Novoselic na bumuo ng sarili nilang banda pero hindi naman ito naging interesado
pasado noong una. Kaya noong 1985 ay sinimulang buuin ni Kurt Cobain ang bandang Fecal Matter. Nakasama niya dito ang miyembro ng bandang Melvins na si Dale Crover at Greg Hokanson. Nakagawa ang mga ito ng isang demo tape pero nabuwag din agad ang banda noong 1986 dahil nagsimula na noon ang kanyang mga miyembro na bumuo ng extended play sa kanilang bandang Melvins, na dahil nga sobrang disappointed noon ni Kurt Cobain ay naisipan na lang nitong ibigay ang demo kay Chris Novoselic, na sa hindi nga inaasahan ay na-inlove ito sa isang kanta doon na may title na Spunk True. Kaya sa pagkakataon na yon ay si Chris Novoselic na ang lumapit kay Kurt Cobain para sabihing pumapayag na ito sa pagbubuo ng banda. Nauna nga nilang naisipang mga pangalan ay ang Skid Row, Pencapchu at Ted Ed Fred, na sa huli ay mas nagustuhan ng mga ito ang pangalang Nirvana. Sa mga panahong yung kasi mga idol ay malaki pa ang impluwensya ng relihiyon kay Kurt Cobain, na ang salitang Nirvana umano ay kinuha sa Buddhist concept na ang ibig sabihin ay freedom from pain, suffering, and external world. Ganun pa man ay hindi naman naging madali ang paghahanap nila ng drummer. Una nilang na-recruit ay si Bob McFadden, na makalipas nga lang ang ilang buwan ay pinalitan ito ni Aaron Burkhard, na ayos na sana. Nakasama na nila ito sa pagtugtog ng mga kanta na nagmula sa demo tape ng Fecal Matter, na nauwi pa nga sa pagsusulat ng mga bagong awitin. Ang problema lang ay lumipat bigla ng lugar si Kurt Cobain at si Novoselic, at napahiwalay nga sa kanila si Burkhard, na nauwi nga sa pagre-record nila ng demo tape ng Nirvana noong 1988, na ang muli nga nilang kasamang drummer ay si Dale Crover ng bandang Melvins, na hindi rin naman nagtagal dahil lumipat din ito ng lugar. Pero ganun pa man ay nirekomenda naman ito ang drummer na si Dave Foster, na okay din naman sana. Pero makalipas lang ang ilang buwan ay naaresto naman ito at nakulong sa hindi malamang dahilan. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon na makabalik si Aaron Burkhard, na dahil naman hindi ito lagi nakakasama sa mga rehearsals dahil madalas itong may hangover, ay muli nga itong tinanggal sa Nirvana. Kaya sa pagkakataon na yon ay naisipan na lang ng dalawa na maglagay ng ads sa magazine na The Rockets. Nakasama ang palad ay wala namang nangyari, kaya pinagkatapusan ay nagpasya na lang silang kuhanin si Chad Channing, na isang drummer na laging nakikijamming lang sa kanila. Ito na ang kanilang nakasama sa pagre-record ng kauna-unahan nilang single na may title ng Love Buzz. At nabuo nga nila ang debut album nila na Bleach sa halaga lang na $600, na galing naman sa bulsa ni Jason Everman, na nakakatulong madalas ng banda bilang pangalawang gitarista. Na hindi man nila ito nakasama sa pagre-record ng album, binigyan pa rin ito ng Nirvana ng credit sa Bleach, na na-release naman noong June 1989, na kahit nga sobrang bulok ng promotion na ginawa ng kanilang record label na Sub Pop ay nakabenta pa rin naman ito ng mahigit sa 40,000 kopya. Syempre hindi naging masaya si Kurt Cobain dahil kulang na kulang talaga ang promotion ng record label. Hindi na rin ito makasundo si Jason Everman, kaya tumigil na rin ito sa pagsama-sama sa banda. Pero hindi naman ito nakaapekto sa Nirvana dahil noong April 1990 nagsimula na sila magtrabaho para sa pangalawang album. Ang problema lang ay hindi talaga matripa ni Kurt Cobain at Chris Novoselic ang drumming skills ni Chad Channing, na sa panahong yun naman ay asar na rin sa dalawa dahil ayon dito ay hindi siya isinasali sa pagsusulat ng mga kanta. Kaya naman tuluyan na itong nasipa sa banda, na hindi naman tumigil sa kanilang plano kahit wala pa silang drummer. Sa tulong ng producer na si Butch Vig ikinalat nga nila ang demo tapes nila para makahanap ng malaking record label. Isinabay na rin nila dito ang pagre-record ng kantang Sliver noong July 1990 sa tulong yan ng drummer ng bandang Madhani na si Dan Peters. At kapag kinailangan naman ng mga ito na tumugtog ng live, tinutulungan naman sila ng drummer na si Dale Crover, hanggang ipinakilala na nga sa banda noong September 1990 ang drummer ng kabibreak lang na bandang Scream noon na si Dave Grohl. Nag-audition ito sa banda at sa unang minuto pa lamang na tumutugtog ito ramdam na agad ni Kurt Cobain at Novoselic na ito na ang tamang drummer para sa kanila. At dito na nga nabuo mga idol ang nakilala nating 3-man band na Nirvana. At dahil hirap pa rin sila makahanap noon ng major record label, kumonsulta na si Cobain sa manager ng mga bandang Soundgarden at Alice in Chains na si Susan Silver
Silver na siya na nga nagpakilala sa banda sa mga agent na si Don Moeller at Alan Mintz na bihasa sa paghahanap ng record label para sa mga bagong banda. At hindi nga nagtagal ay nakapirma nga sila ng kontrata sa DGC Records kung saan ay dito nila bubuuin ang kanilang album na Nevermind, na dahil nga nasa malaking record label na sila ay marami na ang nag-alok sa kanila ng mga sikat na producers. Pero mas pinili pa rin ng mga ito ang matagal na nilang kasamang si Butch Vig. Inirelease nila ang kanilang pangalawang album na Nevermind noong September 24, 1991. Kasagsagan pa rin noon ng kasikatan ng bandang Guns N' Roses at may ilan din mga bagong hair metal bands na katulad ng White Lion, Firehouse at iba pa na patuloy na bumubuhay ng glam o hair metal era. Kaya sobrang baba lang ng expectation ng DGC Records sa album na ito ng Nirvana. Katunayan ay umaasa lang ang mga ito na kahit makabenta lang ang Nevermind ng 250,000 copies. Pero nagulat ang mga ito noong bigla na lang sumabog ang kasikatan ng single na Smell Like Teen Spirit. Hindi sila makapaniwala na mula nga noong December 1991 bumebenta na sila ng mahigit sa 400,000 copies kada isang linggo. At pagpasok nga ng 1992 pinalitan na ng Nevermind ang Dangerous album ni Michael Jackson sa number 1 spot ng Billboard 200. Nag number 1 din ito sa iba't ibang mga bansa, kaya sa isang iglap ang bandang kilala lang sa underground ay bigla na lang napunta sa ibabaw ng mainstream sa tulong nga ng iba pa mga single dito na Come As You Are, Lithium at In Bloom. Bumenta nga sila ng 7 milyong kopya sa US at hindi naman bababa sa 30 milyong kopya ang nabenta nila sa buong mundo. At ito nga mga idol ang dahilan kung bakit sinasabi na iniba ng Nirvana ang hugis ng musika, dahil mas nabuksan na noon ang pintuan ng kasikatan ng alternative rock. Pumasok na rin sa mainstream ang mga grunge bands na katulad ng Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains at iba pa, na naging dahilan naman ng paglubog naman ng kasikatan ng hair metal bands. Napakaraming banda from 80s ang mga bumagsak at naapektuhan dahil sa isang iglap bigla na lang nawala ng interes ang mga tao sa style ng kanilang tugtugan. Tinagurian noon ang Nirvana bilang flagship band ng Generation X, pero yun nga lang, ang kapalit ng kasikatan ay ang sobrang atensyon din na nakukuha ng banda sa media, lalo na nga ng bokalista ng mga ito na si Kurt Cobain. Dito na nagsimula na madawit na rin ang banda sa iba't ibang issue at mga kontrobersyang minsan ay nahanto nga sa pagkakaroon ng banta sa kanyang buhay. At sa sobrang tindi ng kasikatan na kanilang tinatamasa noong 1992 nakaramdam na nga rin sila ng sobrang pagod sa sobrang dami nga ng mga projects. Masyado silang kinakain noon ng stress at pressure na nagtulak nga sa banda para magdesisyon na bawasan muna at mamili na lang ng mga konsyerto at projects na kanilang tatanggapin. Isa pa mga idol magiging tatay na nga rin noon si Kurt Cobain sa kanilang anak ni Courtney Love. At ang pinakamasakit pang nangyari sa Nirvana yung bigla na lang nagkaroon ng interes si Kurt Cobain sa malaking parte ng kinikita ng banda, dahil katwiran nito ay siya naman umano ang sumusulat ng halos lahat ng kanilang awitin at siya rin ang mukha ng kanilang banda, na kahit nga labag sa kalooban ng dalawa noong una ang gustong mangyari ng kanilang bokalista ay hindi naman nagpakita ang mga ito ng lantarang pagtutol ng mga oras na yon. Pero ang problema ang gustong mangyari ni Kurt Cobain ay maging aktibo ang agreement na yon sa kinita nila at kikitain pa sa album na Nevermind, na syempre ay pinagmulan nyo ng tensyon na halos sumira nga sa Nirvana. Pero sa huli ay nakakuha pa rin si Kurt Cobain ng 75% ng royalty sa naturang album, na nagbigay nga ng sama ng loob sa kanyang mga kabandang si Novoselic at Grohl. Pero ganun pa man ay nanatili naman ang mga ito sa banda. Tila ba tinanggap na rin lang nila ang kagustuhan ni Kurt Cobain. Katunayan ay magkakaroon pa nga sila ng mga hindi makakalimutang pagtatanghal na tila ba walang nangyayaring gulo sa loob ng kanilang banda. Itinuturing ng marami na pinaka-memorable na pagtatanghal ng Nirvana ang pagtugtog nila sa England's 1992 Reading Festival. Naging usap-usapan din ang pagtatanghal ng mga ito sa MTV Video Music Award, dahil kahit nga pinagbawalan sila ng naturang programa na kantahin ang kanilang awit na Rape Me, tinugtog pa rin ni Kurt Cobain ang mga unang linya ng naturang kanta. Sa kanila sinimulang tugtugin ang Lithium. Dito
din mga idol unang beses na nagkaharap ng personal ang magkaaway noon na si Kurt Cobain at si Axl Rose ng Guns N' Roses na nauwi nga sa hindi magandang pangyayari na ikinidismaya ng MTV. Sinundan na yon ng paglabas ng kanilang compilation album na Incesticide noong December 14, 1992. Pinagtulungan itong i-release ng mga record label na DGC at Sub Pop dahil ayaw nilang masira ang momentum ng Nevermind album. Lalo na at na-release pa noong September 13, 1993 ang kanilang pangatlong album na Utero na kinakitaan naman ng malaking pagbabago sa tunog ng Nirvana. At kahit pa nga hindi ito pinayagang ibenta sa Walmart at Kmart dahil sa makontrobersyang likod ng cover ng album na ito, naging number 1 pa rin ito sa US at sa UK. Bumenta ito ng mahigit sa 5 milyong kopya sa US pa lamang. Tila ba wala nang makakapigil noon sa kasikatan ng Nirvana, lalo na at naging sobrang laking tagumpay din ang naging performance nila sa MTV Unplugged noong November 1993. Katunayan ay inirelease pa ito bilang isang album, ang MTV Unplugged in New York. Nasundan na yon ng malawakang tour ng banda sa iba't ibang parte ng Europa. Nakasama ang palad mga idol, walang nag-akala na kahuli-huli ang pagtatanghal na pala ng banda ang naganap nilang konsyerto sa Germany noong March 1994. Sobrang tindi na kasi ng epekto kay Kurt Cobain ng kanyang pagkakalulong sa ipinagbabawal na gamot. Na-ospital ito dahil dito at kalaunan nga ay ipinasok sa rehab. Pero ang problema ay naisipan nitong tumakas sa rehabilitation center na pinagdalhan sa kanya at bumalik ito sa kanyang tahanan sa Seattle. Nakasama ang palad nga mga idol, noong April 8, 1994 ay natagpuan na itong walang buhay sa kanilang tahanan. May katabi itong liham at isang shotgun na ginamit umano nito sa pagkitil ng sariling buhay. Marami ang lumabas na mga haka-haka sa kanyang pagpanaw, pero anuman ang totoo nagdulot nga ng matinding kalungkutan ang pagpanaw na ito ni Kurt Cobain sa kanilang mga tagahanga at mga taong nagmamahal dito. Nasundan na yun mga idol ng tuluyang pagkadisband ng Nirvana. Tinalikuran na noon ni Novoselic ang musika at nag-focus sa politika. Samantalang si Dave Grohl naman ay nagsimula ng kanyang sariling banda na Foo Fighters na nagawa ring sumikat at naging isa rin sa pinakasikat na banda sa kasaysayan. Pero syempre ay hindi naman tumigil ang mga recording companies sa patuloy na panggagata sa musika ng Nirvana. Kahit wala na noon ang banda, nagpatuloy pa rin ang mga ito sa paglalabas ng mga bagong compilation albums. Kung baga habang may napipigang pera mga idol, hindi talaga nila tinantanan ang banda. At sa sobrang dami pa nga rin ng perang pumapasok sa pangalan ng Nirvana, nagkaroon nga ng ilang kasunduan sa pagitan ng asawa ni Kurt Cobain at dalawang naiwang miyembro ng Nirvana na sa huli nga mga idol ay nauwi sa demandahan dahil ayon kay Courtney Love ay si Kurt Cobain umano ang Nirvana at ang dalawa pa nitong miyembro na si Novoselic at si Grohl ay mga pawang mga sidekick lamang. Na inducted ang Nirvana sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2014 at tinatayang nasa $50 to $130 million ang naiwang net worth ni Kurt Cobain na dahil hindi nga ito nagkaroon ng last will testament naging sanhi na naman ito ng paghaharap sa korte ng mga naiwan nitong pamilya at ng asawang si Courtney Love na sa huli nga mga idol ay napunta sa asawang si Courtney Love ang kontrol ng malaking parte ng ari-arian ni Kurt Cobain. Katunayan ay inamin nitong naubos niya lang sa kanyang rock and roll lifestyle ang tumataginting na $27 million na tinatawag niyang Nirvana money, pero nagpakasasaman ito sa naiwang kayamanan ng asawa. Nagtalaga naman ang korte ng tinatawag na guardian ad litem para sa anak ni Kurt Cobain na si Francis Ben Cobain. Ang ibig sabihin nito mga idol sinisigurado ng korte na mapupunta dito ang lahat-lahat na pag-aari ng ama sa pagpatak ng kanyang tamang edad. Kaya hindi na nakapagtataka na pinag-agawan din ng mga naiwang pamilya ni Kurt Cobain ang pagkuha ng kustodiya ng bata na dahil na nga rin sa tindi ng pagkakalulong ni Courtney Love sa masasamang bisyo ilang beses nga rin nakuha ng ina at mga kapatid ni Kurt Cobain ang pangangalaga sa bata. Lumipas pa nga ang maraming taon na ganong kagulo ang sitwasyon. Dumating nga ika-18 kaarawan ni Francis Ben Cobain noong taon ng 2010 kung saan nga inakuha nito ang 37% ng kabuuang yaman ng ama. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, noong taon na yon halos nga mag-file din ng bankruptcy si Courtney Love. Tapos noon lang taon ng 2022 sa ika-30 taong kaarawan ni Francis Ben Cobain nakuha na nga nito ang lahat-lahat ng pag-aari
pag-aari ng kanyang ama. Alam nyo ba mga idol na noong taon 2014 pa lamang ay lumobo na ang pag-aari ni Kurt Cobain sa $450 million. Dahil nga kahit wala na ito, ay patuloy pa rin naman itong kumikita sa mga royalties at catalog rights nito sa Nirvana. Kaya imagine nyo na lang mga idol kung gaano nang kalaki yon ngayong 2025 na ang importante naman sa huli ay napunta naman sa tamang tao ang lahat-lahat. Wala nang mas may karapatan sa mga pinaghirapan ni Kurt Cobain kundi ang kanyang tunay at nag-iisang anak. Ano ang masasabi nyo dito mga idol? Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.